Good evening mga kaibon. So welcome sa aking YouTube channel, ang Ken Mini Aviary. So for today's video, ang topic natin ngayon ay ano nga ba yung pagkakaiba ng isang opaline sa isang non-opaline na ibon. So lalo na kung bago pa lang sa larangan ng pag-iibon o yung tinatawag nila na newbie. So kung gusto mo itong malaman, so tara at samahan mo ako alamin kung opaline o non-opaline ang iyong alagang ibon. Welcome back mga kaibon. So for today's video, pag-usapan na nga natin ano nga ba yung pagkakaiba ng isang opaline at non-opaline na ibon. So paano natin ito malalaman? So lalo na kung bago ko pa lang sa larangan ng pag-alaga ng ibon o yung tinatawag nila na newbie. So kuha tayo dyan ng mapakay natin at i-explain ko sa inyo kung paano nga ba natin malalaman na opaline o normal lang yung alaga nyong ibon. So disclaimer lang mga kaibon. So itong mga sasabihin ko dito is base lang sa aking mga experience, sa mga research at syempre sa mga natutunan ko sa mga kapwa ko rin na breeder. So tara, samahan nyo ako at alamin natin kung opaline o non-opaline ang alaga nyong ibon. So ito nga mga kaibon, so huli na tayo ng mga ibon natin dito. So i-identify natin kung opaline o non-opaline yung ating alaga dito. So ayun na mga kaibon, to nakahuli na tayo dito ng sample natin kung opaline or non-opaline. Ito na nga mga kaibon yung ating sample. So paano natin malalaman kung opaline o non-opaline yung alaga natin? So kumuha ko dito ng green at saka violet. So kung napapansin nyo, ayan, andyan yung opaline, andyan din yung non-opaline. So kunin ko muna yung non-opaline. Ito na mga kaibon, so kukunin ko muna rito yung non-opaline. So kuha ko ng green. So ito nga mga kaibon, yung green fisher. So, hindi siya opaline dahil yung ulo niya is hindi full orange. Kasi pagka ganito na green fisher, kung opaline man to, dapat yung ulo niya rito is full yung orange dito hanggang sa dibdib. Tapos malalaman mo siya na hindi siya opaline pag tinignan mo yung kanyang buntot. So yan, meron siyang rampa na tinatawag. So makita nyo dito meron siyang kulay na iba. Sa opaline kasi makita nyo kung green dito hanggang pagbaba green din. So ito merong ibang kulay na parang blue o violet. Tapos wala siyang scallop na tinatawag. Sa opaline meron siyang scallop dito, yung parang kaliskis ng isda. Tapos sa buntot naman, so makita mo yung sa buntot, hindi siya opaline dahil meron siyang barring na tinatawag. So nakita nyo yung itim-itim dyan. So yun yung barring na tinatawag. So hindi siya opaline pag ganyan. So pakita ko yung mamaya yung opaline, yung pagkakaiba ng opaline dito. So ayan, yan yung buntot ng non-opaline na ibon. So kita nyo pati rito meron diyang ibang kulay, may violet.
So kunin ko naman dito yung isa, yung green. So yung green na opaline. So ito na mga kaibon, yung green opaline natin. So di ba sabi ko nga kanina, pag opaline, full yung kulay sa ulo. Kung orange dito, orange hanggang sa dibdib. Tapos yung sa pakpak niya, mayroon siyang mga scallop na tinatawag. Pag tinignan naman yung likod niya, wala siyang rampa. Kung kulay green din nasa taas hanggang pagbaba, kulay green pa rin. So walang pagbabago ng kulay. So ito yung green opaline. So tingnan natin yung buntot niya kung meron siyang baring. So ayan mga kaibon. So ibuka natin yung buntot. So ayan. Ito yung buntot ng opaline. So wala siyang baring. So makita nyo, meron lang siya dito sa gitna na medyo kulay na, kulay green, pero hindi siya baring na tinatawag. Pag binuka niya siya, kita nyo orange. Dalawa lang yung kulay dito. Orange tsaka green. Hindi katulad ng isang yung green fisher na may mga black. So ito ay opaline. So ito yung pagkakaiba nila. So orange yung ulo, walang rampa, may scallop dito. So ito yung opaline. So ito mga kaibon, so kukuha naman tayo ng ibang kulay. So kuha tayo ng blue. So blue, o ito pala ay violet. So ito ay violet na fisher. Bali violet split opa, split green. So hindi siya opaline. So kung mapapansin niyo yung ulo niya, meron siyang mga gray. So ibang kulay. Kung opaline to, dapat ito ay pure white. Yan. Tapos sa likod niya, tingnan natin yung sa likod. So ito, wala siyang mga scallop na nalagay. Tapos sa likod, meron siyang rampa. So ayan, meron siyang black na naritong kulay. So tingnan natin yung buntot, ibuka natin. So pagbuka natin ng buntot, so ayan, meron siyang mga baring na tinatawag. So ayan, mga black. So ayan yung baring. So ito ay non-opaline na ibon. So ito mga kaibon, so kukunin naman natin yung violet na opaline. Kanina yung violet na non-opaline kinuha natin, tapos ngayon violet na opaline naman, para malaman natin ano nga ba yung pagkakaiba nilang dalawa. So ito mga kaibon, ito yung violet na opaline. So ayan, makita ko sa inyo yung sa likod niya. So hindi ko na masyadong mabuka yung buntot kasi nga nanunuka. So natuka tayo. Pero opaline to mga kaibon. Medyo matapang siya eh. Ayan. Ayan, violet yan. Saka yung buntot niya, wala siyang rampa, wala siyang baring. So opaline to, violet. So hindi ko na mailipat kasi nga nanunuka. Tapos meron din tayo rito na opaline Ewing na tinatawag. So meron tayo itong violet at meron tayong green. So ayan. So kunin natin itong violet Ewing na opaline. So ito mga kaibon, yung violet Ewing na opaline. So malinis yung ulo niya. So meron lang siyang konti dito na gray. So sa opaline niya pala mga kaibon, so meron, depende sa mga pares, kasi merong opaline na tinatawag na malilibag. So may mga dungis. Pag may pares mo sa may dungis din yan, itong lalabas na may dungis. Pero karaniwan mga lilinis naman yung opaline. So ito yung violet Ewing. So ayan. So iba yung kulay niya sa likuran. So nagpusyaw dito sa medyo matingkad dito. So meron tayong tips dito mga kaibon. Sa Ewing na opaline, pag napansin nyo na yung pagka Ewing niya o yung V-shape niya sa likod is malaki,
na halos nasakop na yung dito sa banda rito. Ito ay inano nila na hen. So lamang na sa hen. So itong Ewing nito ay post hen. So napansin ko na banded din naman siya sa cock. So ayan, kung mapapansin nyo hanggang baba wala siyang rampa. Tapos sa buntot naman, so sa Blue Series kasi mga kaibon ay normal lang na may ganito, yung parang maitim-itim, akala mo baring, pero hindi naman to baring talaga sa Blue Series. Dahil nga yung parents nito is back to back na opaline. So ito ay opaline. Tapos sa Green Series naman mga kaibon, meron din tayong Ewing na tinatawag. So itong isa ay Ewing. Itong Ewing naman na to ay proven na to. So ito ay cock. So makapansin nyo yung pagkakaiba kanina, medyo malapad yung pagka-Ewing nung isa. Ito maliit lang. So ito ay cock. So proven na rin to dahil na test breed na natin. So yan yung pagka-Ewing. So hanggang taas kulay dilaw hanggang pagbaba. So wala rin siyang baring pagka. So ayan yung buntot ng Ewing. So ayan, ang parent nito is back to back din na opaline. So ayan, ito ay Green Ewing opaline. So yun nga mga kaibon yung pagkakaiba ng opaline sa non-opaline. Yung opaline, malilinis yung ulo, walang rampa, at walang baring. Samantala naman yung non-opaline, so karaniwan dyan ay may mga gray yung ulo, ay malilibag. So ayan. Tapos pag tingnan nyo yung buntot, mayroong rampa na tinatawag. Pag inano nyo yung katawan hanggang pagbaba, makita nyo yung pagkakaiba ng kulay. Mayroong minsan gray, minsan blue. Pagdating naman sa buntot nila, pag na-spread nyo yung buntot, makikita nyo mayroon silang baring na tinatawag o mayroong itim. So yun na nga yung pagkakaiba ng opaline sa non-opaline na ibon. So sana na may natutunan kayo sa video na to. So yun ang mga kaibon yung pagkakaiba ng opaline sa isang non-opaline na ibon. So nagbase tayo sa physical appearance ng isang ibon. So meron pang isang way para ma-identify mo na opaline yung isang ibon. So depende ito sa parents. Kung ang ibon mo is opaline, so ma-identify mo yan kung opaline din. So dahil yung opaline ay isang sex-linked mutation. So sex-linked mutation, so susunod na topic natin. So pag-usapan natin yung opaline sex-linked mutation. So may mga parisan dito na malalaman muna kung ano agad yung gender ng ibon at kung opaline ba ito. So susunod na video natin, mas talakayin natin yung opaline. So salamat sa pagpanood. So bago tayo matapos, so shoutout muna tayo sa mga tropa natin dyan, sa mga kapwa nating na vlogger, mag-iibon. So shoutout sa Sir Alex Vidachua TV, kay Sir Pakumapi Vlog, Ibunan ni Omar, Brian Mirales, kay Sebastian, kay Noel Culas, Jeff Bertulpo, kay Vince Aginsin, at sa mga kapwa ko na mag-ibon. So lahat ng mga nakasubaybay sa aking YouTube channel, sa lahat naman nakasubscribe. So hindi ko na nabanggit lahat. So shout out sa inyong lahat. At keep breeding mga kaibon.